Panginoon ang nagtira sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nang diriwang. Magalang tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, kailangan natin si Kristo sa buhay, katulad ng pangangailangan ng sanga sa puno o halaman. Kung wala siya, wala rin tayong buhay. Kailangan natin siya upang ipagkasundo tayo sa Ama. Kailangan natin ang kaniyang biyaya upang makagawa tayo ng kabutihan. Kailangan natin siya sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit taasan. Asan may kapayapaan, asan may kapayapaan sa mga taong pinanunugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarahal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong pangking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi napaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo buong tapang nangangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo ay kasama-sama nila Jerusalem at buong tapang nangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang nalaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay ng may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masusunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdaraw. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay nagdudulog. Buhay nila ay uunlad, sa sagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga yupapang lahat ng palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na lilikhang mamatay. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging laing susunod pa at sasambat, maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanilang tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa, ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo na sa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin yun, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal ko, hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi nakapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin.
Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo na may namumunga ng sagana at sa gayoy na patutunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Purihin natin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ang isa sa pinaka-ideal na teacher ay gumagamit ng thematic approach. Ano po yung thematic approach? Tema, ayon sa tema. Halimbawa po, siguro dito sa atin maraming guro, no? Maraming teacher. Upang maunawaan ng bata ang lesson mo, gagamit ka ng tema na alam nila at kalebel nila. Halimbawa po, kung ang inyong i-discuss sa klase ay klase ng weather. Halimbawa lang po yun, ha? Hindi mo pwedeng sabihin sa mga Pinoy at hindi mo maipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng snow o niebe. Bakit po? Dahil wala tayong niebe. Wala tayong snow. Pwede mong sabihin sa kanila, tag-init. Ayan, damang-dama natin. Mararamdaman natin yan. Pero sa ibang bansa, ipaliwanag mo ang tag-init, hindi nila maunawaan. Kasi sa kanila, puro niebe, puro snow. At para madali silang matuto, yung malapit sa kanila ang gagamitin mong paraan para mas maunawaan nila. Kaya nga po dapat sa Filipino teacher, hindi ka gagamit ng mansanas. Dahil hindi naman natin produkto ang mansanas. Mas magandang gamitin mo ay, sabi nung iba, bayabas. O, tama. Kay Pilipinas, pwede mong gamitin ang sampalok o mangga. Pero yung prutas na hindi nila natutunang kalakihan, hindi nila iyon mauunawaan. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Dahil si Jesus ay tunay na genius. Innately genius. Ipinanganak ng matalino. Dahil kung inyong titingnan, nitong nakalipas na 3 linggo, ginamit ni Jesus ang mga salitang makauugnay ng madali ang tao. Ako ang mabuting pastol. Dahil ang mga kaharap niya ay alam ang maging pastol at kilala ang mga tupa. Noong 1 linggo, sinabi niyang, ako ang tinapay ng buhay, sapagkat alam nila at alam niya sa kanilang pakikisama sa mga tao na ang tinapay ang pinakamadaling makuha ng tao upang mabusog. Ngayon naman sa ating ebanghelyo, klaro, ako ang tunay na puno ng ubas. Dahil sa kanilang kalakaran, sa kanilang community, ordinaryo na makita at alagaan ang ubas. Sa atin pong ebanghelyo, ipinakikita sa atin ni Jesus na ang tunay na sanga upang mamunga ng ubas ay kailangang nakadugtong sa Kaniya. Upang tayo'y mamunga ng tama, upang tayo'y magkaroon ng bunga na sapat,
ang sangang ito ay kailangan kay Jesus nakadugtong. Kaya nga po si Jesus ang pinakamagaling na mag-homily, pinakamagaling magpaliwanag ng lahat ng bagay na nanaranasan ng tao. Hindi na kailangan ng marami pang palabok, diretso. There is no in-between. Kaya sa hapong ito, sa araw na ito, dalawang bagay lang ang dapat nating tandaan at dalhin sa ating buhay. Ano yun? Ang sanga para mamunga ay kailangang putulin o pruning, tinitrim para yung mga bagay na hindi kaugnay sa sanga ay mawala at muling magbunga sa susunod na panahon. Pangalawa, ang sangang hindi namumunga ay tuluyang puputulin, itatapon at susunugin. Ito lang tayong dalawa. Mamumunga ako o hindi ako mamumunga. Ako ay magpapatuloy na nakadugtong sa sanga o ako ay itatapon at susunugin. Ito lang ang ating kakahinatnan. Ito lang ang mensahe na dapat nating unawaan. Bilang Kristiyano, ako ba ay nagbubunga na dahil nakadugtong ako sa sanga? Dahil si Jesus ang siyang puno na aking dinudugtungan, inaasahan tayo ng Diyos, inaasahan tayo ni Jesus na tayo ay magbubunga. Ang pagtrim o yung pagputol ay bahagi ng pamumunga upang magkaroon ng tunay na kalalabasan ang buhay ng ubas na ito. Sa panahon po ngayon, hindi natin kailangan ng maraming salita. Ang kailangan natin ay ipakita sa gawa na ako nga'y namumunga na nakadugtong kay Jesus. Ang pananampalatayang patuloy nating sinasabuhay ay hindi pananampalatayang nakadugtong sa emosyon. Hindi po emotional faith ang ating kailangan. Ang kailangan natin ay deep faith na nakaugat sa Diyos at nakikinig sa Kaniyang mga salita. Isang pagpapatunay na kahit tayo'y nahihirapan at nasasaktan, nakadikit pa rin tayo at nakaugnay sa puno ng ubas upang sa Kaniyang pagdating, tayo ay magiging matamis, tayo ay magiging karapat-dapat na kunin ng Diyos at dalhin sa Kaniyang kaharian. Sana po ang Ebanghelyo sa araw na ito ay magpaalaala na tayong lahat ay bunga na galing sa Kanya. Ang lasa nito ay nasa atin, sapagkat manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. The decision is ours. Kung tayo ba'y mananatili sa Diyos o kailangan ng putulin at itapon at sunugin. Ang Ebanghelyo ay pagtuturo ng tunay na relasyon. Ano ang relasyon ko sa Diyos? Pag-isipan po natin, isa buhay natin, isa puso natin. Amen.
Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na manatili tayong kaugnay kay Jesus, ang puno ng ubas at mamunga ng sagana. Idalangin natin, Panginoon aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway panatilihin ng simbahang Katolika ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga pinuno ng aming pamahalaan ay makatulad sa pagmamalasakit at pagdadamayan ng mga unang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Naway makatanggap ng pagkandili at tulong ang mga may sakit, mga nalulungkot, mga inaapi, at mga malayo sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoong aming buhay, dinggin mo kami. Ang mga naliligaw ng landas at tumalikod sa Diyos at makaranas ng pagpapatawad at pagtanggap ng komunidad. Manalangin tayo. Panginoon aming buhay, dinggin mo kami. Naway makaisa ng Diyos ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan. Pangako niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon aming buhay, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming pagsamo, dakilang Ama. Gawin mo kaming mga tapat na saksi ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang Panginoon ko, Panginoon, ang bayan ng bayan na diriwang, unan mong bigay, ang alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Sapagkat ako'y iniligtas, mga kawa'y di makuwang matuwang mula sa ligpitan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang,
alak at tinapay, handog na pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsala mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos ng dangako, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake. I know He lives as He has promised. For He is risen that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake. Send to all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall His justice in Christ my Savior and all glory be. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos ay kumukupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkabtin nawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Sa isang tama